Si Defense Secretary Gibo pinalagan si Mao Ning, yung mapangit na Chinese na foreign minister ng ng Chinese pinalagan niya ni Secretary Gibo. Kasi ang sabi ang sabi ni ni Gibo, Secretary Gibo na Mao Ning, boss bakit ako magpapaalam sa'yo? Yun ang sinabihan. Ayun ang matigas na sinabi ni Secretary Gibo kay Mao Ning. At inakasuhan pa si Gibo na fake news lahat ng sinasabi niya. Ito ang bibigyan natin ng reaction video Matindi ngayon to Labanan ng mga bunganga naman. Ito. So kung bago ka pa lang sa aking channel mga guys please like and subscribe muna sa ating YouTube channel bago tayo magumpisa. And also siyempre paki-subscribe kay Melbs Castle. So itong video na to ang ating bibigyan ng reaction. Okay? So okay, umpisa na natin sa ganun mabolja ka na tong si Mao Ning. So this was probably a misunderstanding or an accident. Mukhang may mapapatalsik ata sa pwesto kung si Executive Secretary Lucas Bersamin parang naduduwag pa sa China. Ibahin mo si Defense Secretary Gibo Teodoro. Anong misunderstanding? Kitang-kita naman sa video na sinadya yun ng China. Ba't nyo pa pagtatakpan niyang mga in-check? Hindi raw aksidente ang nangyari. Illegal raw ang agresibong pang-uugali ng Chinese sa ating teritoryo at huwag na raw itong ipagtanggol. We see the latest. Yan tignan nyo naman yung sinabi ng secretary ng Pilipino Secretary ng Maritime Council yung nasabi niya na misunderstanding lang daw yon. Yung naganap na encounter sa pagitan ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard doon sa Ayungin Shoal. So para naman pinagtatakpan, 'di ba? Para naman pinagtatakpan ng secretary ng Maritime Council dapat talaga kung talaga makapilipino siya, hindi niya sasabihin 'yun na misunderstanding o hindi nagkaintindihan. May naputol lang ang daliri ng Philippine Navy natin tapos sabi misunderstanding. Parang pinagtatanggol niya pa yung yung mga Chekoa na yan Kaya nga sumagot si Secretary Gibo. Ito na yung sinagot niya. Matapang yan sinagot. Incident in Ayungin, not as a misunderstanding or an accident. President personally talked to the troops involved in the RORE. We have now come to the conclusion that it was not a misunderstanding or an accident. Yes, tama. Ayun ang tunay. That is a not misunderstanding or an accident. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. Binatikos rin ni Secretary Gibo yung sinabing i-anunsyo raw sa publiko yung resupply mission. Di parang nagpaalam tayo sa China niyan. Dito hindi raw kailanman hihingi ng permiso ang Pilipinas sa China pag magsasagawa ng RORE mission. Hindi China ang bossing natin na dapat sundin. Seek neither permission. Oo nga naman bakit naman magpapaalam ang ating gobyerno ng Pilipinas tuwing magre-resupply mission tayo sa Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre. Kaya nga sinabi ni Secretary Gibo sa China na sino ba kayo? Boss ba namin kayo? Ayun ang sinabi niya, matigas niyan sinabi sa China. Nor consent from anyone in performing our sworn duties in the West Philippine Sea. In this regard, we will continue our rotation and resupply missions on a regular basis. The welfare of our troops in the BRP Sierra Madre being a matter of utmost importance. Tama. Di lumalabas na China talaga ang nagsimula at nagpainit ng tensyon noon. Pero fake news raw yan, sabi ni Mao. Totoo naman talaga
na lagi naman Chinese ang nagpapasimuno ng gulo sa West Philippines. Sila nga nangaangkin ng teritoryo, no? Napakalayo na ng Ayungin Shoal sa bansa nila, inaangkin pa nila. Ang napakagahama naman nila, no? Sobra, grabe. Mao-Ning. Sinisiraan raw ng Pilipinas ang China sa international community. Hello China Mao-Ning, sirang-siraan na po kayo. Kahit di kayo siraan ng Pilipinas, Yes. alam ng buong mundo na tunay na pangit na pag-uugali ng mga incheck. Yes. At wala nang maniniwala sa inyo. Dito muli kasing sinisisi ng China ang AFP na tayo raw ang nauna at gumanti lang ang China. Ngik-ngik mo nyo, China. 敦促菲方停止侵权挑衅，停止误导国际社会。关于你提到的菲方船只非法闯入仁爱礁邻近海域的事件，中方已经介绍方停止侵权挑衅，尽快回到通过谈判协商妥处涉海分歧的正轨，同中方相向而行，维护好南海的和平稳定。 Muli namang iginit ni PBBM na sa Tingnan nyo naman itong China, puro mga kasinungalingan na lang ang sinasabi sa kanilang bansa. Kasi palibasa mga ibang klaseng gobyerno yan Kung kasi tiklop ang mga tiklop ang mamamayan nila kasi ibang klaseng gobyerno. Kung anong sinabi ng gobyerno, ayun na paniniwala ng mamamayan nila. harap ng aksyon ng China, di tayo magiging sunod-sunuran sa kanila. Di tayo magpapaalipin sa dayuhan. Nagpapasalamat naman ng Pangulo sa ating mga kasunduluhan na andang ibuwis ang kanikin nilang buhay para lang sa ating bayan. Makakaasa raw ang AFP na walang hanggang suportang matatanggap mula sa pamahalaan. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na tama. kanino man. Kayo ang Yes. halimbawa ng isang bagong Pilipinas. Yes. Kayo ay isa sa aming inspirasyon para lalo pang pagbutihin ang aming sinumpahang tungkulin. Yes. I reassure you that you have the entire nation behind you, Yun. praying for your safety, praying for your success. Yon. The Filipino people is grateful for your dedicated service and to the families that support you. The government will continue to provide all your needs and look after your welfare and your family's welfare. Kung kayo kaya ang tatanungin, mas gugustuhin nyo bang lumaban sa China o maging alipin na lang sa ating sariling bayan? Ikomento sa baba ang sal. Okay, no, mga guys, kung ako tatanungin talaga, siyempre, gusto ko pang lumaban, magpakamatay, alang-alang sa ating bayan, kaysa magpaalipin sa mga Chekwa na yan. So, pwede rin kayong magbigay ng suggestion dyan, comments nyo, at reaction nyo dyan, okay? So, talagang matapang si ating Pangulo na si PBBM. Talagang matapang, pinaglalaban niya ang ating kasarinlan, ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi katulad nitong itong nasa picture ngayon parang kumakampi pa siya sa sa mga Chinese, misunderstanding, tsaka sabi niya accidentally lang daw ang nangyari sa Ayungin Shoal. Ngik mo. Kaya nga balak na siyang patalsikin diyan sa grupo ng mga Maritime Council na yan, Parang kakampi pa siya sa mga China. Imbis na kampihan yung kanyang gobyerno, parang kinakampihan niya pa yung China. Tingnan mo, patawa-tawa pa. Ay, nako. Dapat nga patalsikin na talaga yan. Okay, mga guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Okay? Para naman maikalat pa ni YouTube ang ating mga video sa mga marami pang mga netizens. Okay?